mas makulay ang buhay sa QC. Kaliwat kanan ang mga aktibidad ng pamahalang lungsod bilang bahagi ng selebrasyon ng Pride Month. Bumida ang makukulay at proudly QC-made products ng 40 queer-owned businesses sa QueerCon LGBTQIA+ Business Expo sa Ayala Mall Trinoma Activity Center. Matagumpay rin ang first LGBTIQ+ Business Summit kung saan nagsama-sama ang queer entrepreneurs para talakayin ang mga programa ng QC-LGU na sumusuporta sa kanilang economic development habang isinusulong ang inclusivity. Pirmado na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Quezon City Government, University of the Philippines Diliman at Pride PH para sa nalalapit na Love Laban sa Diliman. Layo ng event na patuloy na isulong ang mas inklusibong komunidad na malaya sa diskriminasyon. Nagkulay asul ang pylon at main building ng Quezon City Hall bilang pagunita sa World Refugee Day. Noong 1934, aabot sa 1,300 Jewish refugees ang sinagip mula sa Nazis at pinatuloy sa bansa ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Magkasunod na ipinasara ng Business Permits and Licensing Department ang MC Hotel sa Barangay Novaliches proper at Blazing Wood Apartel sa Barangay San Agustin na parehong sangkot sa trafficking at nahuling nagpapapasok ng mga menor de edad sa kanilang mga establishmento nang walang kasamang magulang o guardian. Ininspeksyon ni President Bongbong Marcos Jr. kasama sina Mayor Joy Belmonte, DepEd Secretary Sani Angara at BFP Fire Chief Superintendent Jesus Fernandez sa nasunog na gusali ng San Francisco High School. Pagtitiyak ng Pangulo, inilalatag na ang plano para muling maipatayo ang nasunog na building. Kinabukasan, pinangunahan niya ang paglulunsad ng PhilHealth Z Benefits Package para sa post-kidney transplant patients sa National Kidney Transplant Institute. Kasama sa benepisyong makukuha sa package ang libreng gamutan, lab test at iba pang medical services. Dinalaw rin ni PBBM ang Flora A. Ilagan High School para doon ilunsad ang School Connectivity Drive in underserved areas na layong mabigyan ng internet access ang public schools sa iba-ibang rehiyon sa bansa. Pinaplano na ang relocation para mailayo sa panganib ang mga nakatira sa Botocan Line Corridor sa paglagda ng MOA ng QC-LGU at Meralco.